Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the 5 of Coins, the 9 of Cups, the King of Cups, and the Knight of Cups. Okay, so base sa mga barahan na ito, malaki yung possibility na you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Na maaaring itong tao na to ay pagkaantay mo. Na dumating sa'yo or manumbalik sa'yo. So, itong tao na to, maaaring nakakaramdam ito ngayon ng kalungkutan or pagiging alone, mag-isa, ganyan. So, dahil dyan, maaaring mapagtatanto niya na may feelings pa siya para sa'yo or mahal ka pa niya, kaya parang i-approach ka niya. Okay? And then we have here the 5 of Swords, the King of Swords, the Hangman, and the Queen of Wands. So, maaaring nagsinungaling sa'yo itong tao na to before, and pwedeng sa kanyang pagbalik sa'yo, aaminin niya yung mga kasinungalingan niya, and pwedeng nagkaroon na siya siguro ng realization. Okay? And dahil sa aamin siya sa'yo, maaaring makaramdam ka nga ng pwedeng contentment or security, kasi nga finally nalinaw niya na sa'yo yung mga bagay-bagay. Okay? And then we have here the 4 of Wands, the Queen of Cups, and the Strength card. And because of that, maaaring maayos muli yung relationship ninyong dalawa, maaaring maging mas matibay yung relasyon ninyo, magkakaroon ng forgiveness sa mga hindi magagandang mga nangyari, and parang mapupuno ka dito ng love. Okay? And then we have here the 8 of Wands and the High Priestess. So, parang magiging constant na naman yung pagsasama ninyo, pag-uusap ninyo, you are really falling in love again with each other, pero this time I think may kasama na pagiging wise, hindi puro damdamin lang, na parang the both of you are always trying to make the best decision para sa relationship ninyo, at pinag-uusapan nyo talaga ng maigi. Okay? And then we have here the Queen of Coins. Ibig sabihin, magiging stable naman ang relationship ninyo, magiging kampante ka, and parang committed talaga kayo sa isa't isa. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the 3 of Wands, the Ace of Swords, the Hierophant, and we have here the Ace of Wands. Okay, so malaki yung possibility na magkakaroon kayo ng new beginning. Okay, pwedeng bagong relasyon, bagong connection, bagong interest, ganyan. Pwede rin naman na yung iba sa inyo na magkakaayos kayo, magkakabalikan kayo ng dati mo na person, or magkakabalikan kayo ng asawa mo, parang ganyan. Na you will take your relationship into the next level. Pwede rin magkaroon kayo dito ng pag-uusap
nalilinawin ninyo about your situation, and then parang mababalik muli yung spark sa relasyon ninyong dalawa. Okay? And then we have here the 6 of coins, the Fool, the 7 of coins, and the Page of Swords. So, ang nakikita ko rin dito, parang mas magkakaroon kayo ng give and take ng person mo. Okay? And pwedeng mas maging problem-free, stress-free yung inyong ugnayan, na parang you are both enjoying the moment, hindi kayo nagmamadali, hindi kayo na-frustrate, parang basta taking it slow kayo, going with the flow, being patient with each other, ganyan, na talagang pwedeng kinikilala nyo ng maigi ang isa't isa, inuunawa nyo ng maigi ang isa't isa, at talagang pinapairal nyo dito yung good communication with each other. Okay? And then we have here the Page of Cups, the 9 of Coins, and the Knight of Coins. So, ang nakikita ko here is parang talagang mas lumalalim yung pagkakakilala ninyo sa isa't isa. Mas nagiging malalim yung pag-unawa nga ninyo sa isa't isa. And mas nagiging secured ka dito, mas nagiging confident ka sa kanya or sa relationship ninyo, na napapansin mo rin naman sa kanya na parang seryoso din siya sa iyo, na handa naman siyang ibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo. But again, parang hindi kayo nagmamadali dito. Taking your time kayo. Okay? Na alam nyo na everything will fall into its right places at the perfect timing. Parang ganyan. Okay? And then we have here the 10 of Swords and the 5 of Wands. So, of course, it's not going to be like a walk in the park. Meron pa rin kayong hindi pagkakaunawaan dito, pag-aawayan. Pero ang maganda dito is madali ninyo itong maresolba or masolusyonan dahil nga sa nagkaroon na kayo dito ng magandang communication with each other. Okay? And then we have here the 4 of Swords again. Ibig sabihin, magiging kalmado lang. Okay? At peace. Yung relationship ninyo, may onting away man, maayos agad, and then parang kalmado ulit. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Swords, the Queen of Coins, the 7 of Cups, and the Knight of Coins. Okay, yung iba sa inyo, maaaring meron pa rin kayong ini-stalk na tao, or pwedeng meron kayong kakausapin na tao na parang inaalam ninyo kung kayo pa ba or kung magiging kayo ba, something like that. Parang it's just that parang option siya yung dating parang hindi ka sure kung ano yung situation nyo nga. So, gusto mong alamin kung ano ka ba talaga, kung option ka ba talaga, or siya ba ay option lang din sa'yo. Something like that. You want to know kung saan kayo nakatayo sa kanya-kanyang buhay. Or basta sa ganun, okay? And then we have here the 2 of Wands. Malaki rin yung possibility na baka long distance relationship kayo nitong tao na ito. Kung hindi man, parang inaalam mo kung
what is in store for you in the future? Anong meron kayo? Anong kahihinatnan nung connection ninyo na dalawa? May aasahan ka ba sa kanya para sa future? Mahal ka ba niya? Will things work out? Pareho ba kayo ng gusto? Kasi mukhang merong conflict dito eh. Maaaring iba yung nararamdaman niya sa nararamdaman mo, or iba yung gusto niya na mangyari sa gusto mo. So, gusto mong alamin, kumbaga, kung ano ba talaga, para alam mo kung saan mo ilulugar yung sarili mo and kung paano ninyo i-work out yung connection ninyo na dalawa. Okay? And then we have the Three of Coins, the Ace of Coins, and the Queen of Coins. Fortunately, Three of Coins, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung willing na ayusin yung sitwasyon ninyo. Pwede makipag-cooperate siya dito sa'yo, makipagtulungan na, okay, sige, let's try to work this relationship. Let's try to find out kung ano ba tayo sa isa't isa. Or pwedeng, sige, subukan natin magrelasyon tayong dalawa and let's see where it will go. Parang ganyan. Okay? Pero, ang maganda rito with the Ace of Coins kasi it's like you are trying to work the relationship into something serious. Hindi siya yung parang laro-laro lang. Okay? Na parang mahal nyo naman. May feelings naman talaga kayo sa isa't isa. And then we have the Judgment card and the Hangman. So, ang nakikita ko rin dito, along the way, both of you will realize something that will help you to make good decisions para sa relationship ninyong dalawa. Pwedeng mas maunawaan ninyo ang isa't isa, or yung sitwasyon ninyo, kung paano nyo ito mas mapapa-improve, ganyan, or basta the importance siguro ng isa't isa, marirealize ninyo. And maybe finally, you will both settle down siguro, something like that. Okay, na yung mga doubts ninyo, confusions ninyo before, mabibigyang linaw and parang masisigurado na okay, sige, parang tayo na nga talaga. Parang ganyan. Okay, and then we have the Chariot. Of course, it means success, progress, moving forward. Okay, so ibig sabihin nga may magandang patutunguhan itong connection na ito. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.